Hello guys! Welcome to my channel. So for today's video, gusto kong pag-usapan natin yung in vitro fertilization dito sa Canada. Kasi the other day, naglabas ng panibagong executive order si US President Donald Trump kung saan mas gagawing mas affordable ang IVF treatment sa Amerika. So nag-pick ito ng interest sa akin at nag-conduct ako ng kaunting research kung ano yung mga programs dito sa Canada pagdating sa mga katulad nitong IVF treatment. So before natin pag-usapan yan guys, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell na rin. So tara, pag-usapan na natin. Good afternoon, y'all. A short while ago, President Trump signed three items. The first is an executive order relating to the affordability and availability of in vitro fertilization and other fertility treatments. These are treatments that have become unaffordable for many Americans, or have been unaffordable for many Americans. And the executive order is a directive to the Domestic Policy Council to examine ways to make IVF and other fertility treatments more affordable for more Americans. So yung napanood yung video na yun is yung announcement nga ni Donald Trump tungkol sa pagsasign niya ng executive order patungkol sa pagbababa ng or mas gagawing affordable yung IVF treatment sa Amerika. So ano ba itong IVF nito or yung in vitro fertilization? Well, to make the long story short, ito yung kung saan kukuhanin yung egg cell ni babae tsaka ni sperm cell ni lalaki, tapos i-combine to sa lab. Tapos pag naging fertilized na yung egg na yon, naging embryo na siya, fertilized embryo, ipapasok ulit ito sa tiyan ni babae. Siya yung magiging parang surrogate mom ng fertilized embryo na yon hanggang sa maipanganak yung bata. Well, medyo magastos ang process na ito, kaya nga sa Amerika nag-sign ng executive order si Trump para nga mas gawing affordable yung process nito sa mga American citizen. Pero since nasa Canada tayo, nag-pick ng interest ito sa akin at naggumawa ako ng konting research para malaman kung ano nga ba yung stand ng Canada pagdating sa IVF or pagdating sa in vitro fertilization. And as it turns out, ito palang in vitro fertilization is allowed or legal dito sa Canada. And may iba't ibang mga government programs depending kung saan province ka naroroon na pwede kang maka-avail ng mga programs na ito kung saan makakuha ka ng certain amount or kung saan ang province ang magfa-fund sa IVF treatment mo. Ito yung screenshot, ilalagay ko yung screenshot dito ng different province kung ano yung mga program nila, pero hindi ko nababasahin isa-isa. I-post nyo na lang yung screen niyo para mabasa nyo, and then conduct your own research na rin. Pero since nasa British Columbia tayo, nag-conduct ako ng aking sariling research dito sa British Columbia kung ano ba yung mga programs na meron dito na maa-avail ng mga British Columbians pagdating sa IVF treatment. So yung link sa na-research kong website na ito is ilalagay ko na lang sa description. Kung gusto nyo, basahin nyo lang yon for more details. Pero i-share ko na rin sa inyo dito yung nakalagay sa link na yon. Tapos papaliwanag natin kung ano yung mga kailangang i-avail, kung ano yung program nito, at kung kailan mag-i-start ito. So ayon dito sa link, dito sa British Columbia, nakalagay dito, if you need access to fertility treatment, you may be eligible for BC's new publicly funded in vitro fertilization IVF program. Sabi dito, the program will launch in April 2025. So hindi pa pala ito nag-i-start, and sa April of this year, 2025, mag-i-start ito. So ano yung background kung bakit malalunch ang program na ito sa 2025, this coming April? Sabi dito, in March 2024, the province announced a new publicly funded IVF program
that is anticipated to be launched in April 2025. The program will provide funding for one cycle of IVF for eligible BC residents. So, isang cycle lang ng IVF treatment ang ipo-provide ng program nito. Kasi guys, kung hindi nyo alam, ang success rate kasi ng in vitro fertilization, ang pinakamataas is 40% lang for those 35 years and below of age. So kahit bata ka, 35 years and below, ang pinakamataas na success rate ng isang IVF process is nasa around 40% lang. So hindi lahat ng IVF treatment na pupuntahan nyo, hindi lahat ng yon magre-result sa pagkakabuo ng bata. 60% sa mga process na yon is mag-fail. So hindi siya ganun kataas. And since hindi siya ganun kataas and medyo mahal nga itong IVF process na ito, ang require lang ng program nito is for one cycle only. So isang treatment lang. Pag nag-fail na yon, hindi ka na makaka-avail. So tuloy natin yung pagbabasa. The IVF program is currently in development. An expert clinical group has been established to advise on specific program parameters such as eligibility considerations, service delivery options, and care pathways to access the service throughout BC. Once this work is complete, more details about coverage and included services will be available. Tapos, application process. Sabi dito, starting in April 2025, eligible BC residents may benefit from the publicly funded IVF program. Program development is underway and more details on the application process will be available once the program details have been finalized. So, yung mga details hindi pa finalized pagdating sa eligibility at saka sa process ng IVF program na to. Tapos may FAQ section yung article na ito, or frequently asked questions. Tapos merong 6 na tanong na sasagutin nila. So isa-isahin natin. Question number 1. What will be covered? Sabi rito. Starting in April 2025, BC will launch a new publicly funded IVF program funding a single cycle treatment per patient. So tulad ng nasabi ko kanina, isang treatment lang. So pag nag-fail yung treatment na yon, hindi ka na makakaulit. Kasi sabi dito, per patient, per lifetime. So isang single treatment per patient per lifetime. So hindi ka na makakaulit. Once program development is complete, more details about coverage and included services will be available. Tapos question number 2, do you have to be eligible and enrolled in the Provincial Medical Service Plan to have access to the IVF program? Sabi rito, yes. For information regarding MSP eligibility and enrollment, please refer to this link nga. So yung Medical Service Plan, ito yung namin, yung healthcare program dito sa British Columbia. So libre ito sa lahat ng citizen dito sa British Columbia, sa lahat ng permanent residents, and also pati na rin sa mga temporary foreign workers, libre din to. So kung PR ka, kung TFW ka, kung citizen ka, meron kang MSP. Ang hindi lang available ang MSP sa mga visitors dito sa British Columbia. Tapos question number 3, who will be eligible? Sabi dito, eligibility details are in development and will be informed by extensive consultation with an expert clinical group, as well as research of best practices in other jurisdictions. Once eligibility details are determined, more information will be available. So may nagpipicture. So hindi pa rin ma-determine ng article na ito kung ano yung mga eligibility. So pinag-uusapan pa yan, in development pa yan. So ibig sabihin, more details to come bago umabot yung April 2025. And then question number 5, sabi rito, I have previously undergone
and I'm currently undergoing IVF and so lumipat ako ng pwesto kasi dun sa pwesto ko may mga nagpipictura na mga babaeng estudyanteng Indiana, mga international students siguro. Alam naman nila nagbibideo ako pero nandun pa rin sila nagpipicture, parang wala silang pakialam. So kailangan kong umalis para hindi ko na lang sila maabala sa pagpipicture nila. Kasi nakakaya naman sa akin, di ba? So tuloy natin yung kwentuhan. So dito tayo sa question number 5. I have previously undergone and or I'm currently undergoing IVF and paying out of pocket for the treatment. Will the publicly funded IVF program cover my costs to date? So, ang sagot nila, retroactive reimbursement of IVF treatment before program launch will not be available. Kasi sabi ko nga kanina guys, medyo mahal nga yung pag-undergo ng IVF treatment. May kaibigan kami, nagpa-IVF sila dati. Ang sabi nila, ang gastos daw, that was 8 years ago Ang sabi niya sa akin, ang gagastusin daw nila is around 15,000 Canadian dollars. Tapos parang may, sa amount na yon, pwede silang mag-undergo ng treatment 3 times. So kung nag-fail yung unang treatment, merong second time. Tapos kung mag-fail ulit yun, merong third time. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, 40% lang yung chance ng success rate ng mga IVF treatment, and mahal din. So sabi dito sa program na to, yung mga ginastos mo before April 2025, hindi mo marireimburse yun kasi hindi retroactive yung reimbursement ng IVF treatment before April 2025. So dito tayo sa panghuling question. Who do I contact with to get started with the IVF program? Ang sagot nila, individuals who would like to take the next step in their fertility journey should consult their healthcare practitioner. So, yun, kung available na yung program nito, tapos meron kang family doctor, mag-consult ka sa family doctor mo. More or less, ang family doctor mo ang magre-recommend sa'yo kung saan ka dapat magpa-IVF treatment. So sila yung magbibigay ng parang request o requisition dun sa clinic na nag-undergo ng IVF para makapag-undergo ka ng IVF treatment. Pero yun nga guys, sabi ko nga sa inyo, hindi pa in-effect ito kasi February pa lang of 2025 and magte-take effect ito sa April 2025. So kung kayo is nandito kayo sa British Columbia and wala kayong anak and gusto nyong magkaroon ng anak pero ayaw nyong magampon, try nyong i-avail itong program na ito patungkol sa IVF. Now, kung tungkol naman sa opinion ko kung tama ba or mali ang pag-undergo ng IVF, well, hindi ko muna sasagutin yan sa video na to. I'd like to answer that in another video. Pero sabi ko nga, yung pag-undergo ng IVF is everybody's choice, everybody's decision. So nasa kanila yan kung gusto nilang mag-undergo ng IVF or not, and my opinion does not matter. Pero kung gusto kong mag-share ng opinion ko, i-share ko yan on another video. Gusto kong gumawa ng medyo mas mahabang video kung saan i-explain ko yung mga reasons ko kung bakit ako pabor or kung bakit hindi ako pabor sa in vitro fertilization. Pero hindi yun ang topic now, and ang gusto ko lang i-share sa inyo is itong program nga na mangyayari sa April 2025. So there you go guys, I hope kahit paano may natutunan kayo sa video na ito, and if you don't mind nga, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video na rin with your friends para malaman nila na mayroong program dito sa British Columbia this coming April patungkol sa publicly funded IVF program. So hanggang sa susunod guys, maraming salamat po. Bye! I hope guys nag-enjoy kayo sa video na ito, and kung gusto nyo panoorin yung isa kong video patungkol sa mga 5 facts dito sa Vancouver na maaaring hindi nyo alam at sigurado mag-enjoy kayo, click nyo lang yung thumbnail na ito, yan, at mapapanood nyo yung video na tinutukoy ko